Unahin na po natin ang kwentong ipinadala ng isa nating kababayan na nagkilalang si Roland. Isa din po siyang OFW at may nakakakilabot siyang karanasan noong mga panahong nagbibinata pa lamang siya. Ayon sa kanya, kamamatay lang ng tatay nila ng maganap ang sinasabi niyang pinaka nakakatakot niyang naranasan sa buong buhay niya. Isang gabi iyon, 3 araw nang nailibing ang kanilang ama. Nang magsimulang magkahulan ang kanilang mga alagang aso at naging maligalig. Sabi pa ni Roland, noon lang nila napansing nagkaganon ang kanilang mga alaga. Magkagayon pa man, ay hindi pa rin nila iyon masyadong binigyan ng atensyon sa pag-aakalang bunga lang marahil iyon ng mga ibang hayop na nakikita ng kanilang mga alagang aso, tulad na lamang ng mga palaka. Dahil maulan din ng gabing iyon. Pero ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin tumitigil ang kanilang mga alagang aso sa pagkahol at halos magwala na ang mga ito. Nagsimula na rin silang makarinig ng mga kakaibang huni at napansin nilang tila ba naging aligaga ang kanilang ina. Inutusan silang magkakapatid na siguraduhin nakasarang mabuti ang kanilang pinto at mga bintana. Napansin din nilang may tangan-tangan itong bote at panay ang tingin niya dito. Mula nang mamatay ang tatay nila, matinding pag-aalala na ang palagi nila nakikita sa kanilang ina. Para bang mayroon itong matinding kinakatakutan at nakita nila ang mas matindi pang takot sa mukha ng nanay nila noong mismong gabing iyon. Na napansin lang maluha-luha na ito at nanginginig ang kanyang boses habang nag-uutos sa kanila. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng isang malakas na boses na para bang isang liyong umaatungal sa labas ng kanilang bahay. Kaya nag-uunahan sila magkakapatid na pumunta sa harapan ng kanilang bintana upang silipin sana dun sa may siwang kung anong hayop yung lumilika ng nakakakilabot na malakas na ingay na yon. Pero bigla silang sinaway ng kanilang ina at sinabihang maupo na lang sa isang sulok. Umalis ito at pagbalik ay may dala na rin itong itak at ipinahawak kay Roland. Kaya doon na sila nagsimulang matakot. Nagtaka kasi sila kung para saan yung itak. Nang tanongin naman nilang kanilang ina ay matipid lang ang naging tugon nito sa kanila. Kahit ano raw ang mangyari ay huwag sila magpapadala sa kanilang takot. Kahit pa nga nakikita nilang ang kanilang ina mismo ang siyang kinakitaan nila ng matinding takot ng mga oras na iyon. Pero alam nilang pinaglalabanan pa rin ito. Sabi pa sa kanila, kailangan nilang maalampasan ang gabing iyon. At lakas ng loob umano ang natatanging susi para magawa nila iyon. Hanggang sa bigla na lang may narinig silang nagtatakbuhan sa paligid ng kanilang bahay. Pero wala silang naririnig na anumang boses na mayroong nag-uusap. Basta kumikilos lang ang mga ito na para bang alam na nila ang kanilang mga gagawin. Kaya nangilabot na talaga sila Roland noong mga sandaling iyon. Ramdam nila na hindi karaniwang mga tao ang nasa labas ng kanilang pamamahay. At may masama itong pakay sa kanila. Dahil kung karaniwang tao lang ang mga iyon, ay maririnig sana nilang nag-uusap ang mga ito. O di kaya naman ay tatawag na sana sa kanila. Kahit magandang gabi nga lang na pagbati ay wala silang narinig. Kaya masama na nilang kutob. Ayon pa kay Roland, halos yakapin na niya yung itak at parang wala siyang balak na gamitin iyon dahil sa tindi ng takot na kanyang nararamdaman. Habang yung dalawang kapatid naman niya ay pilit na nagsusumiksik sa kanya. At nang muling iangat ng nanay nila at tingnan ang bote, ay nakita nila magkakapatid na umaawas na sa bibig noon ang laman. Sabay napabulalas ang kanilang ina
ng mga katagang narito na sila. Sino yung sila na binabanggit ng nanay nila at ano ang pakay ng mga ito? Yan ang mga tanong na kagad naglaro sa isipan ni Roland noon. At hindi sila makapaniwala sa mga sumunod na nangyari. Dahil matapos ang magkakasunod na lagabog sa dingding sa isang panig ng kanilang bahay, ay nagiba iyon at bumuhat sa kanila ang isang lalaking may matipunong pangangatawan na ang balat ay nakakatulad sa isang kalabaw. At ganun din ang kanilang nakita sa dalawa pang kasama nito na nasa likod. May mga balat sila na hindi katulad sa mga karaniwang tao, na noon lang sila nakakita ang magkakapatid ng ganon. Ngunit ang mas kapansin-pansin sa kanila ay yung mga mukha ng mga ito na nakakatakot dahil sa kakaibang itsura, na malalaki ang mga buto sa magkabila nilang pisngi, na nakaumbok talaga iyon ng mainam, at yung kanilang mga bibig ay napapalibutan ng mga ngiping matutulis na para bang hindi nila mapigilang maglaway. Kung kaya nakikita nila magkakapatid na umaagos ang mga iyon sa magkabilang panig ng kanilang mga bibig, at yung mga mata nila ay nangingitim at halos hindi sila kumukurap. At nagulat sila magkakapatid nang marinig nilang magsalita yung lalaki, pagkat kilala nito ang kanilang ina. Maya-maya pa ay ibinaling na nung lalaki yung atensyon niya sa kanilang magkakapatid, at para bang sinuri sila isa-isa. Nakiusap at nagmakaawa naman ang kanilang ina na wag silang saktan. Sinabi naman ng lalaki na wala silang dapat na alalahanin, dahil ang tangi lang nilang pakay ay upang kunin ang lahat ng kagamitang iniingatan ni tatay. Nang marinig yun ng kanilang ina, ay nagmamadali naman nagtungo sa kanilang silid, at paglabas nito ay bit-bit na yung binabanggit ng lalaki na mga kagamitang pagmamay-ari ng tatay nila. Matapos iyon ay tumalikod na rin ang mga ito at umalis na. Nilapitan sila ng kanilang ina at niyakap. Ang bungakala daw ng kanilang ina ay kukunin silang magkakapatid. Na magtanong sila ay doon na nila nalaman na mga kaanak pala iyon ang kanilang ama. May lahing aswang ang tatay nila. Napilit lang nagbago nang makilalang kanilang ina, lalo na mag-umpisa na silang magkaroon ng mga anak. At yung mga gamit na kinuha ng mga dumating sa bahay nila ay mga mahiwagang kasangkapan na ipinagkatiwala sa tatay nila ng kanilang angkan. Pero dahil sa wala na nga ang tatay nila, kung kaya kailangan na iyong isalin sa bagong napili na mga ngalaga at mag-iingat. Pero hanggang sa ngayon, ang tanging tanong lang sa isipan ni Roland ay kung bakit kailangan pa nilang wasakin ang kanilang bahay noong gabing iyon, na tanging yung mga gamit lang pala na iyon ang kanilang kailangan. Ang sunod naman po nating kwento ay tungkol sa nakakatakot na karanasan ng isa rin nating taga-subaybay na nagpakilalang si Ernesto. Kwento niya, noong mga 6 na taong gulang pa lamang siya, ay nalagay sa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Noong mga panahong iyon, ang nanay niya ay naninilbihan bilang mayordoma sa isang mayamang pamilya sa may Mandaluyong. Tagaroon din naman sila. May inupahan silang bahay noon. Pero yung pamilyang pinaglilingkuran ng kanyang mga magulang ay nakatira doon sa barangay Wakwak, kung saan ay mayayamang pamilya talaga ang mga nakatira, at talaga namang naglalakihan ang kanilang mga bahay. Ang tatay ni Ernesto, ang siya namang family driver,
ng mayamang pamilya. Pero madalas sila nung wala dahil isang engineer ang amo nilang lalaki. At halos lahat ng proyekto nito ay nasa bandang norte. Madalas nga sila noong nasa Bawan La Union at Ilocos. Kaya si Ernesto at nanay niya ay madalas na nasa bahay ng mga ito, kasama ng mga anak ng kanilang amo. Malalaki ng mga ito, ang iba nga ay may kanya-kanya ng pamilya. Pero 3 sa magkakapatid ang nanatili pang nakatira dun sa bahay. Isa na dito ay yung tinatawag nilang si Ate Lourdes. Mahilig ito magpatugtog ng piano. Ito ang madalas na makita ni Ernesto doon sa malaking bahay. Ang 2 kapatid kasi nito ay madalas na wala at palaging nasa mga kasiyahan. Kapag nasa bahay naman, ay nagkukulong lang ang mga ito sa kanilang mga kwarto at hinahatdan lang ng pagkain. Espesyal si Ate Lourdes. May edad na ito at may gupit lalaki. May puti na ang kanyang mga buhok. Kapag tumutugtog ito ng piano, ay talaga naman nakadress pa ito. Kaya naaaliw sa kanya si Ernesto. Pero minsan, habang pinapanood siya ni Ernesto, ay bigla itong huminto sa pagtugtog at napatingin kung saan naroon si Ernesto. Bigla siya nitong sinenyasan na lumapit. Agad naman tumalima si Ernesto. Lumapit ito sa gilid ng piano. Tinanong siya ni Ate Lourdes kung kanya na bang nakita at nakilala yung kaibigang bata nito. Wala namang pagdadalawang isip na tumango si Ernesto bilang kanyang tugon. Nakita niyang biglang gumuhit ang matamis ng ngiti mula sa mga labi ni Ate Lourdes. Muli siyang tinanong nito kung anong naramdaman niya ang kanya itong unang makita. At sa kanyang palagay ba ay magkakasundo sila nito. Sumagot si Ernesto at sinabing masaya siya na makita at makilala yung bata. Pero nung una ay natakot siya dahil sa noon pa lang siya nakakita ng ganong uri ng bata. Hindi karaniwan, dagdag na sabi pa niya kay Ate Lourdes. Pero magkakasundo naman kami. Pagtitiyak pa na sabi ni Ernesto sa kanyang kausap. Sinabi naman sa kanya ni Ate Lourdes na ito rin ang kanyang naging nag-iisang kaibigan noon. Pero nang nagkakaedad na siya ay unti-unti na itong naglaho. Bumalik lang daw ito nang magkaroon na muli ng bata sa malaking bahay nila. At ang tinutukoy nga niya ay si Ernesto. Sabi pa sa kanya ni Ate Lourdes, mahirap at delikado kapag naggalit ang batang tinutukoy niya. Dahil nagagawa nito makapanakit. Kaya binilinan siya nitong huwag niya itong gagalitin. Tumango naman si Ernesto at sinabi magkasundo naman daw sila. Palagi nga raw sila naglalaro. At tumugtog na uli ng piano si Ate Lourdes. Yun lang daw ang nais niyang malaman. Nang una nga itong makita ni Ernesto dun sa malaking bahay ay talaga namang natakot siya. Una niya itong nakita na nasa gilid ng piano. Nakakatakot din kasi talaga ang itsura nito. Pero nang umiti ito sa kanya, ay mabilis na nawala yung kanyang takot at pag-aalala. Minsan, habang naglalaro mag-isa si Ernesto sa gilid ng swimming pool, ay aksidenteng dumulas ang isa niyang paa sa gilid noon at siya ay nahulog. Hindi na ginagamit ang swimming pool na yon kung kaya marumi na at walang tubig. Doon pa naman siya nahulog sa malalim na bahagi kung kaya ang sama talaga ng pagkakabagsak niya. Nakita pa nga niyang umikot ang buo niyang paligid bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nang magising siya ay nasa ospital na sila at nasa tabi na niya ang kanyang ina. Nagkaroon siya noon ng malaking bukol sa likurang bahagi ng kanyang ulo. Pero hindi naman iyon delikado dahil naging negatibo naman ang ginawang pagsusuri sa kanya. Kwento ng nanay niya, may batang lumapit sa kanya sa kusina na siyang nagsumbong na nahulog daw si Ernesto dun sa swimming pool. Gusto nga raw sana niyang magalit dahil bakit siya nagpapasok ng kalaro sa bahay. Ikabawal-bawalan iyon ang kanilang mga amo.
Pero nagpasalamat na rin daw siya dahil kung hindi sa bata, ay hindi nila malalaman kung ano ang nangyari kay Ernesto. Nagtaka naman si Ernesto nang sabihin niya ng kanyang ina. Kaya tinanong niya ito kung hindi ba siya natakot sa bata. At nagtaka din ang nanay niya sa kanyang tanong. Dahil maayos naman daw yung bata, kaya bakit daw siya matatakot dito? Hindi na lang kumibo si Ernesto. Pero napaisip siya kung sino kaya yung batang tinutukoy ng nanay niya. Dahil kung yung bata na kalaro niya ang nagpakita, ay siguradong matatakot ito. Nang makalabas na sila ng ospital, ayaw na sana siyang isama ng kanyang mga magulang doon sa bahay. Kaya lang, wala rin naman kasi siyang makakasama sa inuupahan nilang bahay. Kaya wala din silang nagawa kundi ang isama pa rin si Ernesto sa kanyang trabaho. Pero mahigpit nila itong binilinan na wag nang pupunta doon sa may swimming pool. Habang nasa kusina ang nanay niya at tabalang tinutulungan ang mga kasamang kasambahay, ay nakita ni Ernesto ang isang bata na nasa tabi ng kanyang ina. At kabaliktaran ang ayos nito dun sa kanyang kaibigan. Kaya pala hindi natakot ang kanyang ina nang makita ito. Pero nung pagkakataon na iyon, ay hindi ito nakikita ng kanyang ina at dinadaan-daanan lang. Pero nakikita ito ni Ernesto. At hindi lang yung bata ang kanyang nakita doon sa malaking bahay. Pagkat nang pumunta siya sa pinakasala ng malaking bahay na yon, ay nakita niyang isang babaeng nakadamit pang kasal na bumababa sa mahabang hagdan na iyon na pakurba. Pero puno ng bahid ng dugo ang kasuotan nito. Pati na rin ang kanyang leeg na tila ba mayroon iyong laslas. At di nagtagal, ay halos mapuno na ang napakalapad na sala na iyon ng napakaraming mga kaluluwang ligaw na naniniraan din pala doon sa nasabing malaking bahay na iyon. Sa laki nga ng sala ay nagmistula iyong isang malapad na bulwagan at doon natipon ang mga iba't ibang nakatira sa bahay. Nagtaka si Ernesto kung paano niya nakita ang lahat ng mga iyon at bakit sila nagpapakita sa kanya. Isa lang ang naisip niyang dahilan noong mga oras na iyon. Marahil ay bunga iyon ng kanyang pagkakahulog. Nabuksan marahil at nagising ang natutulog niyang kamalayan. Hanggang sa bigla na lang siyang nagulat nang nasa tabi na niya yung batang lalaki na nagpakita sa kanyang ina. Para iyong isang panaginip. Hindi siya makapaniwala. Ay pinagtapat sa kanya yung bata. Bigla siyang kinabahan dahil nalaman niya mula dito na yung una niyang nakita at inakalang kaibigan ay hindi pala mismo ang siyang tumulak sa kanya dun sa swimming pool. Nagpapanggap lang pala itong mabuti, pero ang totoo ay isa itong masamang elemento. At kahit wala ka namang gawing masama, ay basta lang itong nagagalit at sasaktan ka. Pero siniguro naman sa kanya ng batang lalaking iyon na hindi na siya muli pang masasaktan noon. Dahil babantayan na siya nila. Na hindi lang pala nag-iisa yung batang lalaki, kundi marami sila na mga mabubuti at handang tumulong. Mula noon ay naging karaniwan na lamang para kay Ernesto ang makakita ng mga kung ano-anong kakaiba na hindi kayang makita ng mga karaniwang tao. Pero nang sumapit na siya sa 15 kaarawan niya, ay nagtaka si Ernesto nang kusa na lang rin itong maglaho. Mayo, taong 1971. May magkapatid na abalang-abala sa paglalako ng kanilang mga panindang kakanin ang napadpad sa isang baryo na noon pa lamang nila napuntahan. Isang lugar na hindi sila pamilyar. Naglakas loob silang ilako ang kanilang mga paninda sa ibang lugar sa kagustuhan nilang maipagbiling lahat ang kanilang mga kakanin. Kailangan kasi nila ng pera ng mga panahon iyon
Si Ricardo, na siyang mas matanda sa magkapatid, ang mapilit na pumaroon sa lugar na yon. Kahit pa nag-aalangan ang mas nakababata nitong kapatid at panay ang pagpapalaala sa kanya ukol sa bilin ng kanilang mga magulang. Hindi kasi sila pinahihintulutang lumayo masyado at hanggat maaari ay wag na nilang puntahan yung mga lugar na hindi sila pamilyar. Papasok pa lamang sila sa nasabing baryo ay may naramdaman na kaagad si Litong kakaiba. Di niya gusto ang nararamdamang iyon para sa lugar. Kaya sinabi niya sa kanyang kuya ang ukol sa bagay na iyon. Ano ka ba naman to? Kung ano-anong naiisip mo. Nagpunta tayo rito para makapagpaubos naman tayo ng ating paninda. Dahil kung doon lang malapit sa atin, ay tiyak na walang mangyayari. Pagpapaliwanag ni Ricardo sa nakababata niyang kapatid kung bakit sila naroon sa baryong iyon. Oo nga kuya, naiintindihan naman kita. Pero iba kasi talagang nararamdaman ko. Hindi ko talaga gusto. Ang totoo, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito, katinding kaba at takot. Tingnan mo, nagtatayuan talaga ito mga balahibo ko. Pero hindi pa rin binigyang pansin ni Ricardo ang mga sinasabi ng nakababatang kapatid na si Lito. Sinabi pa niya, nalilipas din ang takot na nararamdaman ito. At ibaling na lang daw sa ibang mga bagay ang kanyang pansin at doon itoon. Tutal, di naman daw sila magtatagal sa lugar na yon. Napansin nila na napakatahimik nga ng nayon na iyon. Bagaman may mga tao din namang nasa labas ng kani-kanilang mga pamamahay, ay mukha nga talaga yung kakaiba kesa sa mga baryo na napunta na nilang magkapatid. At di nga nagtagal, ay natawag na rin ang pansin ng mga ito sa kanilang pagdating doon sa nayon. Isa-isa nang napapatingin ng mga ito sa kanila, habang sila naman ay marahang naglalakad papasok sa baryo. At yung paraan ng pagtingin ng mga ito sa kanila ay medyo nakapagdudulot talaga ng kaba kahit kay Ricardo. Dahil dahan-dahang pumipihit ang ulo ng mga ito upang sila'y tingnan. Na napansin niyang kakaiba at tila ba hindi pangkaraniwang kilos iyon para sa isang normal na tao. At yung reaksyon sa kanilang mga muka ay hindi rin pangkaraniwan. Para bang sabik na makakita ng tao ang mga ito. Kaya naisip nilang magkapatid na marahil ay bibihira talagang mapuntahan ng ibang tao ang lugar ng mga ito. Kung kaya, ganun na lamang ang kanilang mga reaksyon nang makita silang magkapatid. Maya-maya pa ay may napansin silang ilang katao na papalapit sa kanila. Kaya mga ilang di pa lamang ang layo ng mga ito. Mula sa kanila ay bumati na kaagad si Ricardo at nagmagandang araw. Sinabi niya rin kaagad sa mga ito kung anong kanilang pakay na magkapatid doon sa kanilang baryo. Ganun ba? Ano namang uri ng mga kakanin ang inyong itinitinda? Pagtatanong nung lalaki na nasa unahan. Gawa po sa malagkit ang lahat ng ito. Magalang na sagot naman ni Ricardo. At lahat po ito'y masarap. Dagdag na sabi naman ni Lito. Kailangan siguro matikman nang sa ganon ay ating malaman. Sabi nung lalaki. Opo, tama po kayo. Natutuwang sabi naman ni Ricardo. At nagyaya na yung lalaki
doon sa may bahay nito. Nagsisunuran din ang mga kasama nito. At di malaman nila Lito kung ang paninda ba talaga nilang magkapatid ang siyang pinagkakainteresan ng mga ito o sila. At napansin pa niya ang isang batang lalaki na halos kaidaran lang rin nila ng kanyang kuya na makailang beses naglabas-masok ang kanyang dila. At tila ba matinding natatakam. Pero nakatitig ito sa kuya niya. At ang mga mata nito ay halos hindi kumukurap, na nakatitig ng pailalim at nakapakong talaga kay Ricardo. Sinabi nung lalaki sa kanila na kanyang bibili ng lahat ng kanilang paninda kapag kanyang naibigan ang lasa ng mga ito. Tamang-tama raw, pagkat may idarao silang kasiyahan sa kinagabihan. At baka gusto raw nilang magkapatid na makisaya sa kanila. Nagulat si Ricardo sa di inaasahan at bigla ang paanyayang iyon nung lalaki. Lalo na nang ituro nito ang napakarami nilang kakatayin para ihanda. Ngunit sinabi niyang kailangan din nilang umuwi kaagad dahil marami pa silang gagawing magkapatid sa kanila. At siguradong mag-aalala ang kanilang mga magulang kapag hindi sila nakabalik sa takdang oras ng kanilang pag-uwi. Ganun ba? Walang problema. Kayong bahala. Nasa inyo ang pagpapasya. Seryosong sagot ng lalaki. Sige po, tikman nyo na yung mga paninda namin. Paanyayang wika ni Ricardo. Huwag kang mag-alala. Kanina pa talaga namin gustong tikman. Hindi na nga kami makapaghintay. Nangingiti pang sabi nung lalaki. Maya-maya ay biglang napalingon si Ricardo at Lito. Pagkat napansin nila ang mga naglalakihang kawa na inilalabas mula sa isang kubo. At may ilang mga nagmamadali na may buhat-buhat pa ng mga panggatong at magpapadingas yata ng apoy. Kaya biglang nagtaka silang magkapatid. Napansin naman sila ng lalaki. Kaya sinabi nito na sisimulan na nilang maganda para sa kanilang gagawing kasiyahan sa kinagabihan. Pero iba na ang pakiramdam nilang magkapatid. Pagtingin nilang muli sa mga taong naroon sa tabi nila, ay nahintakutan sila ng gusto dahil nagbago ng bigla ang itsura ng mga ito. Nanlilisik ang kanilang mga matang namumula na para bang nababalot ng dugo. At yung kanilang mga buhok ay nagtatayuan na animoy asong nagagalit. At bagyang mas humaba pa ang kanilang mga nguso dahil sa mga ngipin nilang tila ba mabilis na tumubo. Paano bata? Titikman na namin kayo. Biglang nagulat sila magkapatid at nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa narinig nilang iyon mula sa lalaki. Ngunit nang dumampi ang kanyang kamay sa braso ni Ricardo, ay kaagad din niya iyong inalis at binawi. Pagkat nakaramdam ito ng matinding init, napaso siya. Kaya yung mga kasama nitong nakapalibot sa magkapatid na nagbabalak na rin sanang sunggaban sila ay biglang natigilan at nagtaka. Muling nagsalita yung lalaki at sinabing, "Huwag niyo silang papakialaman." Kaya lalong nagtaka ang mga kasama nitong aswang. Pinalayo sila ng lalaki sa magkapatid at ipinag-utos
na kanila nang palayain at padaanin ng mga ito. Nagbigay daan naman ang mga aswang na nakapalibot kanila Ricardo. Halata sa kanilang mga muka ang lubos na pagtataka. Dahan-dahan namang kumilos na sina Ricardo at Lito. Maging sila ay nagtaka sa naging kakaibang reaksyon na iyon ng lalaki. Napansin nila ang matinding takot sa katawan at pagmumukha nito. Nang nakakadistansya na silang magkapatid, ay may lumapit na isang aswang doon sa pinuno ng kanilang baryo at nagtanong kung ano raw bang dahilan kung bakit hindi nila tinuluyan yung magkapatid. Hinarap nito yung kababaryo niya at sinabing iisang aswang lang ang nakikilala niya na nagtataglay ng isa sa mga ganong kakayahan at kapangyarihan. At ito ay walang iba kundi si Pilimon. Nagulat ang kausap nito nang marinig ang pangalang binanggit ng kanilang lider. Pilimon? Yung batikan at matinik na mandirigma na tagapagtanggol ng lahing pinagmula natin? Pagtatanong ng aswang habang nanginginig pa ang kanyang boses. Oo, siya nga. At wala nang iba. Mabilis na tugon naman ng kanilang leader. Di ba matagal nang wala yun? Namatay na? Tanong muli nito. Yun ang balitang ipinakalat nila noon pero wala iyong katiyakan. Walang makapagsabi talaga kung totoo bang balitang iyon o hindi. Pero ngayon ay nasisiguro kong buhay siya at may mga anak na pala siya. Pagkat tanging mga anak lamang na ang kanyang dugo ang siyang nananalaytay ang maaaring magmana ng ganong kapangyarihan. Paniniguro nito sa kanyang kausap. Napapakamot naman sa ulong lalaki na tinanong muli ang kanilang leader kung anong kanilang dapat na gawin. Lalo na kapag nalaman ni Pilimon ang ginawa nilang pagtatangka sa buhay ng kanyang mga anak. Wala tayong gagawin. Dahil unang-una ay hindi naman natin alam na anak niya pala ang mga batang iyon. Pangalawa, mabuti nga kung magpunta siya rito para makadaupang palad natin siya. Dahil matagal ko nang pinangarap na makitang muli ang nag-iisang aswang na hinahangaan ko at pinagkakautangan ko ng aking buhay. At inutusan nito ang dalawang kasama na bantayan hanggang sa makarating malapit sa kanilang bahay yung dalawang bata. At siguraduhin ligtas ang mga ito. Mabilis naman tumalima ang dalawa at kanilang sinundan ang magkapatid na Ricardo at Lito. Pagdating ng dalawang bata sa bahay nila, ay kaagad nilang isinalaysay sa kanilang mga magulang at kapatid ang tungkol sa nangyari. Sinabi pa ni Ricardo na ngayon ay naniniwala na siyang totoo pala talaga ang tungkol sa mga aswang. Dahil kitang-kita umano nilang magkapatid kung papaano sa isang iglap ay mabilis na nagbago ang itsura ng mga ito. Sabi pa ni Lito, nakita nila ng harapan at malapitan ang mga aswang. At muntik na nga raw sila pagkat pinagtangka ng mga ito ang kanilang mga buhay. At kanila pang binanggit ang tungkol sa mga naglalaki ang kawa na sa kanilang palagay ay doon sana sila lulutuing dalawa. At pinaalalahanan nila ang kanilang mga nakababatang kapatid na huwag silang tutularan, na sumunod at makinig sa kung ano ang ipinagbibilin ng kanilang mga magulang. Nang ibaling nilang magkapatid ang kanilang pansin sa mga magulang, ay nakita nilang nakatitig lang ang mga ito sa isa't isa.
Ngunit wala silang sinasambit na kahit isang salita. Nawari bang nag-uusap sila sa kanilang mga mata? At nang mapansin sila, ay saka lamang natigil ang mga ito sa ginagawa nilang pagtititigan. Kinausap sila ng kanilang ama at tinanong kung saang lugar ba sila napadpad na dalawa. Kaya, kanila namang itinuro ang direksyon. Binilinan sila ng kanilang ama na wag lalabas at lumabas na ito ng kanilang bahay. Sinundan naman ito sa labas ng kanilang ina. At narinig nilang nag-uusap pa ang mga ito. Pero mag-isa na lang pumasok ng bahay nila ang kanilang ina. Nang kanila itong tanungin, ay sinabi nitong may pinuntan lang ang kanilang itay at may mahalagang bagay lang na aasikasuhin. Samantala, doon sa baryong pinanggalingan nila Ricardo at Lito, ay abalang-abala na naghahanda ang mga ito. Parang may magaganap na isang malaking kasiyahan talaga. At makalipas ang ilang oras, ay bigla silang tumahimik at itinigil ang kanilang mga ginagawa. Natulala silang lahat at parang hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa malakas na tinig, ay napasigaw pang kanilang leader sa sobrang kasiyahan. At naibulalas nito ang mga katagang, "Buhay ka," ng paulit-ulit. Pero sa halip na matuwa, ay nagalit ang kanilang itinuturing na panauhin. Kahit pa sinabi nilang ang paghahandang iyon ay para sa kanya. Dahil naramdaman nilang ito ay darating. Nagsalita si Pilimon at sinabing walang dahilan para magsaya. Dahil muntik nang mapahamak ang buhay ng dalawa niyang anak. Kaagad namang nangatwiran ang pinuno ng baryo. At sinabing wala silang alam na kanya palang anak ang mga dumayo sa kanila para magtinda. Ngunit hindi niya nakumbinsi sa kanyang paliwanag si Pilimon. At kagad niya itong tinanong na kailan pa sila natutong kumain ng mga taong walang kalaban-laban at mga walang malay. Biglang natahimik ang lahat. Pagpapatuloy pa ni Pilimon, noon pa man, bago pa siya nanahimik, ay malinaw na ang isinasaad sa kanilang batas. Nakakain lamang sila ng tao kung ang mga ito ay masasama. Mga magnanakaw, mamamatay tao, mga masisiba, at mga nanggagahasa. Mga taong mapang-api at mga taong walang pakundangan sa kapwa at walang hiya. Isang aswang ang mabilis na tumayo at pinutol si Pilimon sa kanyang pagsasalita. Sinaway pa ito ng kanilang pinuno pero hindi nakinig at nagpatuloy. Nangatwiran ito ng baluktot at sinabing sila ay mga aswang. At kakainin nila ang sino mang kanilang maibigang kainin. May idudugtong pa sana ito pero napasigaw at nagulat ang karamihan. Nang bigla na lang tumilamsik ang dugo nito at lumipad ang kanyang ulo. At bago pa yun tuluyang sumayad sa lupa at magpagulong-gulong, ay hinablot iyon ng mga tila ugat ng malaking punong kahoy sa tigas na nagmula sa mga kamay ni Pilimon. Sa malaki at nakakatakot na tinig, pinagbabala ito sa kanila at sinabing kung inaakala nilang mahina na siya dahil sa ilang dekada niyang pananahimik, ay nagkakamali sila. Ang batas ay nananatiling batas. At totoong sila ay mga aswang, pero hindi sila katulad ng ibang lahi. Pagkat may prinsipyo silang sinusunod, kahit noon pa man, sa panahon pa ng kanilang mga kanununuan. At agad na napaluhod ang mga ito at napayuko. Humingi sila ng tawad at nangakong hinding-hindi na sila uulit. Susundin na nila ang batas at yun ang gagawin nilang gabay sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Dahan-dahang lumapit si Pilimon sa pinuno ng baryo.
At nang nasa harapan na siya nito, ay kanya itong pinatingala at inutusang tumingin sa kanya. Pero nanginginig ito sa takot at ayaw tumitig sa kanyang mga mata. Dahil ang katumbas noon ay pakikipagtunggali at nilalabanan mong otoridad ng isang aswang na may katungkulan. Pero muling nagsalita si Pilimon at sinabing ipinag-uutos niya na tingnan siya nito. Dahan-dahan nag-angat ng ulo ang pinuno ng baryo. Sinabi sa kanya ni Pilimon na yun na ang huli niyang babala sa kanila. Sunod-sunod ang naging pagtango nito sa kanya at sinabing hindi na nila uulitin pa ang maling nakasanayan at susundin na nila ang sinauna nilang batas. Matapos iyon, ay umalis na si Pilimon at nagbalik na sa kanila. Gusto ko lang sanang ibahagi yung naging karanasan naming magkakaibigan. Nangyari po ito nung dalaga pa po ako. Nagkayayaan kami noon na magpunta sa lugar ng isa naming kaibigan dahil bakasyon naman. Bali 7 kaming lahat noon. 3 kaming babae at 4 na lalaki. Hindi ko na po iisa-isahin ang mga pangalan nila. Bus po ang sinakyan namin noon at sasabihin kong malayo talaga ang naging biyahe namin. Nanakit talaga ang katawan ko dahil sa mahabang pagkakaupo sa bus. Nang dumating kami doon sa kanilang lugar, ay natuwa talaga ako dahil maganda po ang mga tanawin doon. At maganda rin sa pakiramdam yung dulot ng sariwang hangin. Sa kanto ay mayroong mga kaidara naming nakaupo. Mga nakatambay lang sila doon. At nang makita nila kami, ay napatayo pa yung iba sa kanila at parang gustong lumapit. Pero nakita kong pinigilan sila ng isa nilang kasama. Di ko naman binigyan ng masamang pakahulugan niyon. Naisip kong baka gusto lang makipagkilala. Mga ilang daang metro din yung nilakad namin mula doon sa kanto, papasok sa bahay ng kaibigan namin. Tagaroon talaga siya at nagbo-board lang malapit sa universidad na aming pinapasukan. Pagdating namin sa bahay nila ay parang nagulat pa yung mga kapatid at magulang niya. Hindi niya pala sinabing isasama niya kami. Pero hindi naman sila nagalit. Napansin ko ngang natuwa pa sila. Habang inihintay namin na maluto yung tanghalian, ay tinanong ko si Michael kung hindi ba niya nakikilala yung mga nakatambay sa may kanto. Sinabi niyang kakilala naman niya sila. Mga kababata pa nga. Kaya lang, hindi niya kaibigan ang mga yon. Pagkukwento pa niya, sila yung mga nambubuli sa kanya nung dun pa siya nag-aaral sa kanila. Bigla akong nalungkot sa ipinagtapat niya sa akin. Mabait kasi si Michael at masasabi kong walang puso na lang talaga ang gagawa pa ng masama sa kanya. Nang mga bandang hapon na, habang nagkukwentuhan kami sa loob ng kwarto, ay biglang nagkahulan yung mga aso. May mga dumating. Maya-maya, narinig naming kausap na ang mga ito ng nanay ni Michael. Tinawag nila kami at ipakikilala daw. Paglabas namin, medyo nagulat pa kami dahil ang dami nila. Mga China Chuy ni Michael kasama ang ilan nilang mga pinsan.
Habang ipinapakilala kami isa-isa ay may napansin ako. Parang hindi komportable sila Michael, lalo na ang mga magulang niya. Pati mga kapatid niya ay parang hindi masaya na ipakilala kami sa kanilang mga kamag-anak. Para bang hindi sila masaya na naroon ang mga ito sa bahay nila. Kaya medyo nagtaka ako. Naisip ko na baka mayroon silang naging alitan dati. Pero mukhang nagkamali ako sa aking akala na mayroon pa yatang ibang mas malalim na dahilan. Dahil lang makaalis na ang mga ito, yung mga dinala nilang pagkain para sa amin ay hindi ipinakain. Sa halip ay kanila iyong itinapon. Nangihinayang pa nga kami dahil mukhang masarap pa naman ang mga iyon. Pero mayroon akong narinig na sinabi ng mga magulang ni Michael. Ipapahamak pa raw sila ng mga ito, na sila pa raw ang malalagay sa alanganin. Hindi namin naunawa ang mabuti kung ano ang ibig nilang sabihin. Hindi na rin kami nagtanong pa dahil nakakaya naman. At baka sabihin na masyado na kaming nanghihimasok. Pero nung mga oras na iyon ay hindi na maganda ang nararamdaman ko. Para bang mayroong mangyayari na hindi namin magugustuhan. At sa puntong iyon ay tumama nga ako. Dahil kinagabihan, habang nasa labas kami nila Myra at Jake na naninigarilyo, ay bigla kaming nagulat nang marinig namin na parang mayroong dumapo sa isang puno na naroon. Nang mapatingin kami doon, ay nakita talaga naming lumundo pa ang sanga noon. Pero wala kaming narinig na mga pagpagaspas o anuman. Basta parang mayroong pumatong na mabigat doon sa sanga ng puno, kung kaya iyon lumundo. At wala rin naman kaming naramdamang hangin, kaya imposibleng iyon ang dahilan kung bakit gumalaw yung mga dahon at sanga. Sa takot ko, naibato ko yung sigarilyo ko nang wala sa oras. Kahit pa nangangalahati pa lang iyon. Hinawakan ko si Myra sa isang kamay at niyaya ko na siyang pumasok ng bahay. Sumunod din naman sa amin si Jake. At nang nasa kwarto na kami, ay doon pa lang namin iyon pinag-usapan. Iisa ang aming tanong. Ano yung dumapong iyon sa may puno? Dahil mukha talaga iyong mabigat. Naalala ko ng mga bata pa kami, ang kapatid ko, na talagang lumalawlaw yung sanga ng puno kapag amin iyong tinutungtungan. Samantalang mga bata pa lang kami noon. Maya-maya, biglang pumasok sa silid si Michael at niyaya na kaming kumain. Naroon na raw ng ibang mga kaibigan namin. Nagkatinginan na lang kaming tatlo nila Myra at Jake. At walang naglakas loob na magtanong kay Michael. Matapos kumain, ay kanya-kanya na kaming pasok sa kwarto. Nahiga na kami at parang doon ko naramdaman yung pagod sa biyahe. Madali akong nakatulog. Nang bigla na lang akong magising dahil sa mga ingay. Di ko alam kung ilang oras na akong nakatulog noon. Pero napansin kong madilim pa sa labas. At nagulat talaga ako nang marinig ko ang dahilan kung bakit nagkakagulo. Nawawala daw ang isa naming kaibigan na si Rita. Bigla akong kinabahan. Nagdesisyon sila na lumabas ng bahay at hanapin ito. Sabi ng isang kaklase namin, nakita niya pa raw ito na biglang bumangon. Ang akala naman daw niya ay magsi-CR lang si Rita. Pero napansin daw niya na parang iba ang ikinikilos nito. Tuwid na tuwid daw ang katawan nito
na dahan-dahang naglakad palabas ng kanilang silid. Ngunit hindi naman daw niya naisip na may kakaiba na palang nangyayari dito. Akala daw niya ay ganoon lang talaga ito. Pagkat ngayon lang naman daw niya ito nakasamang matulog. Hirap na hirap magpaliwanag sa amin si Lito at parang sinisisi ang sarili dahil sa nangyari. Dahil hindi niya man lang ito sinamahan o kaya ay pinigilan. Mabilis na lumabas ng bahay ang mga kapatid at magulang ni Michael. At para bang alam na alam nila kung saan hahanapin si Rita. Pagkat tinaka agad nila yung daan papunta sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Sumunod naman kami sa kanila. Naghati kaming lahat sa liwanag na dulot ng 2 flashlight. At makalipas ang may 15 minutong paglalakad, ay natagpuan din namin si Rita na nakatayo sa gitna ng daan. At para itong wala sa kanyang sarili. At nagtaka din kami nang makita naming naroon din yung mga kababata ni Michael. Uminit kaagad ang ulo ko at tinanong namin sila kung anong kanilang ginawa kay Rita. Sinabi naman nilang nakikita lang nila ito na naglalakad mag-isa, kung kaya kanila itong nilapitan at pinigilan. Kinausap daw nila ito at tinanong pero hindi sumasagot. Galing daw sila sa inuman. At nagtaka nga rin daw sila kung anong ginagawa ni Rita sa lugar na iyon. Matapos yon ay bumalik na kaming lahat sa bahay at sumama din ang mga ito. Pagdating sa bahay ay tulala pa rin si Rita. Nag-alala kami. Nagpasalamat si Michael sa mga kababata niya. Sinabi naman nilang walang anuman ang kanilang ginawa. Nagkataon lang daw na naroon sila. At sinabi din nila kay Michael na kanila na raw kalimutan ng lahat ng mga nagdaan. Nakita kong tumangulang sa kanila si Michael, pero nakangiti ito. Nagpresenta pa ang isa sa kanila na kanyang tatawagin ang tsuy na manggagamot para tingnan si Rita. At sumang-ayon naman kaming lahat. Habang hinihintay yung manggagamot, ay narinig namin nag-uusap sila Michael kasama ang kanyang mga magulang. At naroon sila sa isang silid. Pero ang hindi nila alam ay ikinukwento na rin ng mga kababata ni Michael yung kanilang mga pinag-uusapan. Sinabi nila sa amin na may lahing aswang ang mga kamag-anak nila Michael. Yan daw ang matunog na usap-usapan doon sa kanilang lugar. Alam ng halos lahat ng taong naroon ang lihim ng mga ito. Mabilis na naitanong ni Jake kung aswang din ba sila Michael. Agad naman silang sumagot at sinabing hindi. Ayon pa sa kanila, nagsimula lang naman iyon nang mapangasawa ng nakababatang kapatid ng nanay ni Michael, si Isabel, na mula sa angkan ng mga aswang na taga-kabilang bayan. At hinawaan na rin nila ang mag-anak ng isa pa nilang kapatid. Sabi pa nila, malamang ay may masamang balak ang mga ito sa amin. Nagulat kami sa kanilang mga ipinagtapat. Kaya naikwento din namin sa kanila ang ukol sa ginawang pagbisita ng mga ito sa amin at yung pagbibigay nila ng pagkain. Nagkatinginan sila at sinabing malamang ay gusto rin kaming hawaan. At doon namin naunawaan kung kaya pala itinapon ng mga magulang nila Michael ang lahat ng iyon. At binalak din nilang kunin si Rita. Nasabi pa nila, siguradong hindi na namin ito makikita pa kung nagkataon na hindi nila ito nakasalubong.
Pagkat may pangyayari na raw sa kanilang lugar, ay isang dalagita rin ang nawala at hindi na nakita pa. Sumama lang daw ito sa kaklase na taga roon sa kanila. Bigla na lang nawala at hindi na nakita. Paniwala nila ay yung kamag-anak nila Michael ang may gawa noon. Malakas ang kanilang kutob na isinailalim ito sa hipnotismo at pinagsaluhan sa kanila. Nang dumating ang manggagamot, ay doon pa lamang kami napanatag. Nang suriin niya si Rita, ay tama ang lahat ang kanilang hinala. Walang duda na nasa kapangyarihan nga nila ito, kung kaya wala sa kanyang sarili. At papunta nga ito sa kamag-anak nila Michael. Nang bumalik na sa katinuan si Rita, ay halos wala itong maalala. Nakakapagtaka pero totoo palang nangyayari ang mga ganung bagay. Ang tangi lang daw nitong naaalala ay may nakita siyang isang babae na nakatayo sa labas ng bintana ng silid nila. Tinatawag daw siya nito at pinapalapit. Nang tanungin naman namin siya kung kanya bang naaalala ang mukha nito, ay bigla siyang napayuko at sinabing nakakatakot iyon. At tulan daw niya iyon nakita. Naramdaman naming nanginginig sa takot si Rita. Marahil ay nagbalik sa kanya yung nakakatakot na tagpong iyon. Kwento pa niya, gustuhin man niyang sumigaw noong mga oras na iyon ay hindi niya magawa. At naramdaman na lamang niyang parang naging sunod-sunuran na siya. At pagkatapos noon ay wala na siyang iba pang matandaan. Naglalakad na kaming pauwi ng bahay nang mangyari ang itinuturing namin ng pinsang ko na pinaka-nakakatakot na karanasan ng aming buhay. Kasama ko noon ang pinsan kong si Roy. Galing kami sa lola namin dahil humiram kami ng bigas. Wala kaming dalang payong noon o anumang pamandong. Kung kaya, tumabas lang kami ng dahon ng saging na nasa gilid ng daan. Nagpapalitan kami ng pinsan kong si Roy sa pagdadala ng kalahating sako ng bigas at iisa lang ang flashlight namin. May isang lugar doon na madadaanan namin na talaga pong kinakatakutan. Marami ng mga kwento-kwento doon sa amin ukol sa makababalaghang nangyayari sa pook na yon. Sabi pa ng ilan, paborito daw dapuan yon ng mga aswang, pagkat daanan daw nila yon. Ang sabi naman ng iba ay may nakatirang aswang malapit sa lugar na yon at doon nag-aabang. Pero dahil sa magkakaibang kwento, kung kaya hindi namin ito masyadong pinaniniwalaan. Isa pa, hindi naman kasi namin nakita mismo. Pero nang malapit na kami sa lugar na yon, ay may naramdaman na kami ng pinsan ko na para bang mayroon ang sumusunod sa amin. Noong mga oras na yon, siya ang may pasan ng sako at ako naman ang may hawak ng flashlight. At dahil nga sa naramdaman namin, kung kaya paminsan-minsan ay iniilawan ko maging yung aming likuran. Pero nung mga sandaling iyon ay hindi pa naman ako nakaramdam ng takot o kaba. Pero nakaalerto na ako kung sakali man. Kaya nakahawak na ako sa itak. Kung sakali man totoo nga yung mga kwento-kwento at sinasabi nila patungkol sa lugar na yon.
Hanggang sa bigla na lang tumunog yung mga sanga at dahon ng malakas. Nakasunod noon ay yung malakas din na pagpagaspas. Na kung ang lakas lang ng tunog ang pagbabasihan, ay masasabi mo talagang napakalaki noon. Kung kaya nga napahinto kaming bigla ng pinsan ko at mabilis kong inilawan yung aming paligid. Pero wala naman kaming nakita. Kaya nagpatuloy kami. Ngunit bigla na lang kaming napahinto uli nang may makita kaming nakatayo sa gitna ng daan doon sa may unahan. At nang mapalingon kami sa likuran, ay mayroon ding naroon na isa pa. Doon na ako kinabahan. Nagmagandang gabi kami at sinabi kong tao po. Pero hindi sumagot ang mga ito. Kung kaya hinugot ko na yung itak. Inilapag ko sa lupa yung dahon ng saging na pandong ko. Ibinaba na rin ng pinsang ko yung pasa niyang bigas at ipinatong dun sa dahon. At kanya itong tinakpan ng kanya namang pamandong. Binunot na rin niya yung kanyang itak at nagtalikuran kami. Dahan-dahan nang lumapit ang mga iyon at nang tamaan ng liwanag ng flashlight ay nakapagtatakang baboy na yung aming nakita. Samantalang hulmado talaga ang figura ng tao nung una namin silang nakita. Pero yung dalawang baboy ay kakaibang kanilang laki. At alam na namin nung mga oras na yon na hindi karaniwang baboy ang mga ito. Doon kami naniwala na totoo nga yung mga kwento na kumakalat tungkol sa lugar na yon. At dahil nasa magkabilang direksyon yung dalawang baboy na yon, kung kaya yung pag-ilaw ko sa kanila ay palit-palitan. Na nang sunod kong ilawan yung isa ay bigla na yung naglaho. At ganun din yung isa pa nang ibalik ko ang ilaw sa kanya. Nawala na lang bigla ang mga ito. Na hindi rin pati sila lumilika ng anuman tunog. Kung kaya masasabi mong hindi talaga pangkaraniwan ang mga ito. Nanatili pa kami doon ng pinsan ko at nakiramdam. Hindi muna kami kumilos. Hanggang sa bigla na naman silang nagpakita. At nasa figurang tao na muli. At ilang di pa na lang ang layo nila mula sa amin. Hanggang sa nakarinig kami ng mga tinig sa di kalayuan. At papunta ang mga ito sa aming direksyon. Mabilis na muling naglaho yung mga aswang. Buti na lang at mayroong mga napadaan din nung pagkakataon na yon. Dahil hindi ko talaga alam kung ano nang nangyari sana sa amin.